Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Rochelle, also known as Shelly. I make videos related to work from home and what it's like to be a work from home mom. So, if you like those videos, please hit like, share, and subscribe. Enjoy watching! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Simply Chelly Vlogs. Happy Saturday, ladies and gentlemen. Yan. So for today's video guys, pagbibigay lang ako ng quick update regarding sa aking e-bike. It's been a while since huli ako nag-upload, 'di ba? So I think it was 7 months ago na. And ngayon, more than 1 year na. So 1 year and March, April, May, June, July, magwa 1 year and 4 months na po ang ating e-bike guys. So marami nang nangyari, marami nang napalitan. So ayan, yun ang update na ibibigay ko sa inyo today. So, ayan. So eto na ang ating e-bike. So as you can see, madumi siya and I'm sorry, mamaya ako na lang po lilinisan. Okay, so anong mga naging update dito sa atin? Yan, so etong ating mirror dyan, loose na. So, aayusin na lang natin. Working pa naman yung ating electric fan. So, etong susian niya, medyo loose na. So, lalagyan ko lang yan siya ng bulldog glue or mighty band. Ayan. So, medyo ano na to, nagraras na yung dito niya. Kaya meron akong basahan doon lagi. Lagi kong pinupunasan yan guys. Working pa naman din ang kanyang stereo. Nung siguro 2 months ago, na stuck ano yan, kumbaga na stuck yan guys. At saka yung brake ko, tumigas yan. Yan, tumigas. So, pinaano ko siya, pinaayos ko siya doon sa nag-home service na dating taga Sumero. So, ang ginawa lang dyan guys is, winisik-wisikan lang niya yan ng 4WD. Ayan, para matunaw yung mga dumi-dumi, maalis yung dumi. Kasi kaya yan tumitigas guys. Kasi dahil sa mga duming naiipon at saka syempre sa rust. Okay? Ayun, so again, I apologize at madumi. Hindi ko pa siya nawawalisan. Pero itong matting niya guys, itong matting niya, puno na yan ng kalmot ng pusa. Ito yung upuan ko. As you can see, ayan ang mga kalmot ng pusa. Ayan. At hindi lang yan kinakalmot guys. Yan ay iniihian pa nila. So okay pa naman ang upuan sa likod. Pero may mga manggilan-gilan din na kalmot ng pusa. Ayan guys. So, by the way, etong ilalim nitong back seat na to, cargo din yan. Meron din yang lagayan sa loob. Which, in 2 weeks, mag-vlog ako kung ilang grocery bags ang kasya doon, pero maximum of 6, depende kung paano mo siya ikamada sa loob guys. So ayan, yung trapal niya sira-sira na. Ayan, asan na yun? Ayun, sira na. So ayun ang gagawin ko guys, magpapagawa ako ng, actually nagpagawa na ako, hinihintay ko lang siya na may install and i-video ko rin yun sa inyo. So yan siya. Sira. By the way, ito guys. So, kung natatandaan nyo ito, madalas tong, as you can see, bago na po yung gulong ko. Lahat po yan, sabay-sabay. Pupost ko mamaya yung link sa Shopee kung saan ako nakabili ng tubeless tire. May sticker pa siya guys. So, kasi, parang mga 2 months ago ko lang to binili. As in, bagong-bago pa. Ang size niya ay 100 by 90 by 8. So, yun siya. I think nung nabili ko to, ang isang piraso nito ay nasa 600 or 700. But anyway, mas nakamura ako kaysa kay Sumero guys. Kasi, oh my God, kay Sumero, grabe, 1,200 ang isa. Which is sobrang layo, kaya nag-Shopee ako guys. Manipis na siya, lumobo siya, nagkabulutong dito, yung dating tire nito, nagkabulutong siya, as in bumukol siya, ang laki guys. Kaya nag-decide ako during that time, may budget ako, sabi ko palitan na lang lahat para pantay, 'di ba?
Ano pa? Ito guys, bago na rin to. Na order ko rin siya sa Shopee kasi itong mga taillight na ito, lalo na itong part na to, itong nasa right side, mas madali siyang nasira. Bakit? Kasi karamihan ng kumbaga yung baha mas nandito sa side, 'di ba? Sa kabilang side hindi gaano kasi ang kalsada natin ay pa-slope na ganon. So, pag nasa gitna, wala masyadong naiipong tubig doon. Pero pag nasa kanan, ayan, lagi ang naano. So, nabili ko rin siya sa Shopee, galing sa siyang China. Ipopost ko na lang din sa description box yung store kung saan ko siya nabili. Para just in case mangyari sa inyo ito, alam nyo po kung saan kayo bibili. Ayan. Medyo matagal nga lang dumating, siguro mga 2 weeks. Kasi galing pa siya ng China. Ayan. Okay, so ayan ang aking trapal guys. Ang tsaka na niya. So talagang nagpagawa na ako guys. At gagawin ko rin ng vlog yon, yung pag-i-install ng trapal. Ano pa ba? So working pa rin naman yung kanyang reverse camera guys. Ayan, working pa naman yan siya. Medyo may kalawang na nga lang doon sa pinagtornilyohan, pero lalagyan ko na lang din ng 4WD. Ano pa ba? Itong spare tire niya guys, ito pa rin yung original niyang spare tire. 4 na gulong lang yung binili ko. Hindi ko na dinamay ito kasi bagong-bago pa naman yan guys. So, yan pa rin siya. And yung kanyang cover, maayos na maayos pa naman siya. I would say 10 out of 10 pa rin. Yan. Ito namang digital cluster niya guys. Maayos na maayos pa rin siya. Ito manibela guys, mapapansin nyo matigas, titigas yan, darating ang panahon titigas yan. So ang ginawa nga nung nag-ayos sa e-bike ko is inisprayan din niya yan ng 4WD sa ilalim. So yung mga yan, ito at saka yon mga yung accelerator at saka yung brake pedal, yan mga 4WD yan guys, nilinis niya ng ganon. Tapos, etong ating tint na pinalagay ko, medyo kumukupas na kasi cheap lang naman siya guys. Hindi naman siya yung high-end na mga na mga film. Ano pa ba? Oo nga pala guys, maalala ko lang. May nagtanong kasi sa ating YouTube channel, sa comment section, kung ano daw ba yung susundin na ano ba yon, kilometer per hour. Ayan. So, okay. So, sa ngayon guys, pag binuksan nyo yung digital cluster na yan, itong panel na to, makikita nyo 64 volts, diba? Ibig sabihin, yan ang standby voltage ng ating e-bike. Ang ating e-bike po, ang equivalent ng 100% ay 67. So, meron ng 3 volt, kumbaga parang 3 voltahe na nababawas sa kanya. So, standby lang yan, guys. Ngayon, pag tatakbo na kayo, kita nyo naman 0-0, diba? Pag tatakbo na kayo, yung yung digital cluster nyo, mag-iiba na. Magiging kulay pink or kulay red, depende sa apak nyo yan. So, ang magiging actual na consumption ng ating e-bike ay magbabawas na yan. So magiging 61, 62. So yun, accurate yun guys kasi tumatakbo ka. Ayan. Pero I would say ito accurate din naman to on a standby. Hindi ka gumagalaw. Okay? So ako guys, kapag ka 60 na yan, or 61, hindi ko na siya ginagamit. China-charge ko na siya. So, yun yung ideal talaga na pag-charge. Huwag nyong sasagarin. Kasi guys, maalala ko nga pala, nagpalit na rin ako ng battery. Oo. Nagpalit ako ng battery nung mga katapusan ng February. So, papunta na siya sa 1 taon. Ayun. So, gaya nga na sinabi ko kanina guys, yung inyong battery, wag nyo sasagarin. Oo. Tsaka, kapag umaahon kayo, ide-debunk ko lang yung previous video ko. Kasi guys, yung sa unang mekaniko yun yung sinabi niya sa akin. Kaya naman syempre, super confident ako na mag-share, diba? But in reality,
Pag ganun ang gagawin mo, kapag paahon ka, tapos naka-medium o naka-high ka, hirap yung controller at yung battery. Kasi paahon, okay? Lalo na kung may sakay ka. So, ang nangyari, nasira agad yung aking battery kasi napupuwersa. Hindi naman siya lumobo, guys. Wala namang lumobo sa battery ko. Pero nabawasan na siya ng amperes. So hindi na niya kayang, siguro ilan ang nasira kasi 4 lahat 'yun, guys, eh. 4 lahat yung battery ko. Dalawa doon mahina yung amperes niya. Okay. So kaya matik pinalitan na lang lahat. Alright? So ayun, nakakasira ng battery 'yon. So kapag aahon kayo, dapat naka-low lang. Maano bang naka-low lang kayo? Makakarating naman kayo. So, carry lang yon. Ano pa ba? Yon, isa pa sa nakakasira ng ating battery, guys, ay yung hindi nyo siya fully charge. So, ang charger nitong Somero ko, meron siyang indicator light. Kapag nag-charge siya, kulay pula. Pag fully charge siya, is green. So, kapag ongoing kanyang charging, guys, wag na wag niyo i-interrupt, okay? Kasi ano 'yon, masisira talaga yung battery niyo. So ayan, yun lang siya mag fully charge. And kapag naka fully charge na siya, hintayin niyo muna mag cool down ng mga 20 to 30 minutes bago ninyo gamitin. So for now, yun na lang muna ang aking update, guys. Napahaba na naman ang aking video. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please hit like, share, and subscribe na rin, guys. Okay? So, see you in my next vlog. And hopefully, this week or next week ay ma-install na ang aking customized trapal. I-share ko din sa inyo yon at kung saan ako nagpagawa. Ayun. So, i-home service siya, i-install siya. Ayun. So, yeah. See you in my next vlog, guys. Bye for now.